Lahat tayo nakakaranas ng tinatawag na bad days. Yung tipong malungkot ka kasi bagsak ka sa exam, iniwan ka ng jowa mo, o nag-away kayo ng pamilya mo. Normal na emosyon ang lungkot. Pero paano kung ang lungkot na yon hindi na nawala? Paano kung lumipas ang mga linggo at buwan, pero parang may permanenteng ulap sa ibabaw ng ulo mo? Ito ang depression. At ang unang kailangan nating maintindihan, ito ay hindi simpleng katamaran, hindi ito drama, at lalong hindi ito choice. Ito ay isang totoong medical condition sa utak na may kinalaman sa ating chemical imbalances. Ibig sabihin, kahit anong pilit mong magpakasaya, kung may sakit ang utak mo, hindi mo ito basta-basta makukuha sa pilit. Sa larangan ng psychology, ang depression ay hindi parang switch ng ilaw na on o off lang. Ito ay isang spectrum, may iba't ibang antas ng tindi. Sa mild depression, andyan yung palagi kang pagod kahit kapag pipising mo lang. Madali kang mairita at nawawalan ka ng gana sa mga hobbies na dati mong kinatutuwaan. Nakakapasok ka pa sa school o trabaho, nagagawa mo pa ang daily tasks mo. Pero ang totoo, parang may mabigat na semento kang hihila-hila buong araw. Pero kapag umabot na ito sa moderate hanggang severe depression, unti-unti nang nagbabago ang takbo ng buhay. Dito na pumapasok ang matinding hopelessness o kawalan ng pag-asa. May mga araw na hindi ka na makabangon sa kama. Sobrang gulo ng tulog mo. Alinman sa hindi ka makatulog o ayaw mo nang gumising. Nagbabago ang gana sa pagkain at unti-unti kang lumalayo sa mga tao. Sa pinakamalalang stage, pakiramdam mo ay pabigat ka na sa mundo at doon na pumapasok ang mga mapanganib na suicidal thoughts. Pero sa totoo lang, bukod sa sakit, may mas malaking kalaban ang mga may depression dito sa Pilipinas. Ito ang stigma. Masyado kating nakakulong sa kultura ng resiliency. Akala natin, dahil kilala ang mga Pilipino sa pagiging masayahin at madasalin, bawal na tayong masaktan sa loob. Kapag ang isang tao ay nag-open up tungkol sa mental health niya, ang madalas na isasagot sa kanya, kulang ka lang sa dasal. Ang arte mo naman, nung panahon namin walang ganyan. O kaya, nanonood ka lang ng kung ano-ano sa internet. Dahil sa mga linyang ito, marami sa atin ang pumipiling magdusa ng tahimik. Natatakot silang tawaging baliw, mahina ang loob, o pabida. Kaya kahit durog na ang puso at isip nila, nagagawa pa rin nilang ngumiti at mag-joke sa harap ng ibang tao. Kailangan na nating tapusin ang siklong ito. Paano tayo makakatulong na magpalaganap ng totoong awareness? Una, matuto tayong makinig ng walang husga. Kapag may lumapit sa iyo at nagsabing hindi nila kaya, huwag mong maliitin ang nararamdaman nila. Huwag mong sabihing, maliit na bagay lang yan. Hindi mo alam kung gaano kabigat ang dinala nila bago nila nakuha ang lakas ng loob na magsalita. Hindi mo kasalanan kung may depression ka. Hindi ito senyales na kulang ka sa pananampalataya o mahina ang karakter mo. Ito ay isang sakit na pwedeng gamutin at pwedeng malagpasan. Salamat sa pakikinig.